Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, binato ni Nikki ang bahay nila Aling Asyang sa pagpapaalis ng matanda sa kanya. Sinabi ni Aling Asyang na maraming trabaho si Hana at hindi niya gusto na dalawin ng tumboy ang dalaga dahil parihas silang babae. Pero ang sabi ng tumboy ay hindi titigilan si Hana hanggang hindi niya mapaibig. Sa kabilang dako, parang nawawalan ng pag-asa si Aling Asyang na mapagbago ang anak na isa ring bakla dahil lagi silang nagsasagutan, pero ang sabi ng asawa niya, nagagawin ng lahat na makakaya na magbabago ang pagkatao ng kanilang anak. Hanggang may naisipan ng matanda na gawin para magpakalalaki si Danilo. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hiwaga ng Pag-ibig. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. I've loved you for a long, long time. Loko naman ang asawa ko. Hindi ako sang-ayon sa gusto niyang gawin. Sunugin raw niya ang mga damit ni Danilo na pambabae para mapilitan na gumamit ng panglalaki. Ay, kung gawin namin yun, sigurado magagalit sa amin si Danilo. Hindi naman yata kailangan yon para magbago lang ang anak namin. Aling Asyang! Aling Asyang! Oh, bakit Hana? Bakit ganyan ang bilis mo na lumapit sa akin? May masama bang balita? Talagang hindi na magbabago ang anak ninyong bakla? Dahil nakita ko may ka-holding hands na lalaki. Ano? Ay, naku, Hana, iha. Mawawala ng aming pag-asa para magbago ang aming anak. Ay, nakatulog si Nikki. Nalasing sa isang buting alak na nag-isa niyang ininom. Talagang sagad ang pagkatumboy ng anak namin. Pero hindi pwede na hindi ko siya mapagbago sa pagkatao niya.
Kung hindi siya magipag-asawa, sino pa ang mag-alaga sa kanya pag tumanda? Kaya gawin ko ang lahat na makakaya ko para mapagbago ko ang pagkatao ng anak ko. Ano kaya kung kausapin ko ang boss niya sa pinagtatrabahuan niya? Papatanggal ko siya para sa lalaki ang trabaho na yun. Baka sakaling pumasok na sales lady sa mall. Mabuti yun. Yan ang gagawin ko. Baka sakali na mapagbago ko lang ang tomboy na anak namin ni Unang. Inay, gutom na ako. Di pa ba kayo nakaluto? Sige, halika na. Kumain ka na kung gutom ka na, ihaw. Inay naman. Please. Iha ang gustong itawag niyo sa akin. Anak, lalaki ka. Tanggapin mo sana yan. Ayan, nagsisimula na naman kayo. Halina kayo at kakain na tayo. Ay, nakakawalang gana tuloy. Oh, bakit Danilo? Tapos na kaming kumain. Bakit hindi ka pa kumain doon? Hindi na ako kakain. Wala na akong gana. At bakit? Teka nga. Ano ba yung sinabi ng itay mo kanina bago tayo kumain? Iniisip ko nga yung sinabi niya kanina. Ang pagpapaalis sa'yo doon sa parlor na pinapasukan mo ay ipapasok ka doon sa construction. Ha? Ay nako, hindi ko kaya ang ganun na trabaho, inay. At masisira ang kamay ko. Hindi ko gusto na magkakalyo. Pagtiisan mo na, anak. Baka sakaling magustuhan ng itay mo. Ayaw ko, inay. Mamamatay akong nakadilat kung sa construction ang pagtrabahuan ko. Lalaki ka, iho. At yun ang dapat sana na pasukan mo, hindi doon sa parlor. Basta, ayoko, inay. Period. Kahit nasaktan pa ako ni itay. Girl, I need you. I need your love. Salamat at pinatay mo ang cellphone na kung sana'y nakikinig ka ng music na yon, Hana. Sorry ha, Danilo. Hindi ko alam na ayaw mong pakinggan. Salamat. Kung makikinig ka, yung maririnig mo lang. Dahil kung maririnig ko, ay talagang papatay ako. Ganon? Ngayon, alam ko na. Oh, bakit mo pinatigil? Nakikinig ng kanta si Hana, Danilo. Maganda ang mensahe ng kanta na yon. Nagustuhan ko. Ay, dahil may naaalala ko kung maririnig ko ang kantang yon, inay. Sumasakit ang dibdib ko. Anong naaalala mo? Naku, iiyak na si Danilo, Aling Asya. Hey, Ay, Danilo ka ng Danilo dyan. at, tumutulo na ang luha mo, anak. Nako, masisira ang pagkagwapo mo kung iiyak ka. Walang lalaki na umiiyak. Dahil umaalala ko lang na sayang si Ryan. Kung marinig ko ang kanta na yon, inay. Ano? Sino si Ryan? Ang boyfriend ko. Ano? Ay, ang dami mong alam.
Ang sabi niya sa akin, ako lang ang mamahalin niya. Pero nang nakakita ng mas maganda sa akin, ipinagpalit niya ako. Buwisit na lalaking yon. Bakla pa ang ipinagpalit niya sa iyo. Hindi. Totoong babae. Ay, nako. Tama lang ang ginawa niya. Nakapag-isip siya na hindi bakla ang dapat niyang mahalin. Yan. Yan ang sinasabi ko sa iyo, iho. Kahit ano ang gawin mo, ay hindi mo matatalo ang tunay na babae. Ouch! Aray ko. Dinagdagan niyo ang kirot at hapdi ng nararamdaman ko. Nako. Kailangang magising ka sa katotohanan, iho. Inay. Kung magpakalalaki ka, ang dami dyan na mahahanap mo na mas maganda. Aray ko. Talaga bang hindi kayo makaintindi, Inay? Babae. Babae ang nararamdaman ko. Nandito sa puso ko. Babae ako. Ewan ko sa iyo. Baka marinig ka na naman ng itay mo. Magagalit na naman. Hindi nyo kasi ako maintindihan. Parang wala kayong pagmamahal sa akin, anak ninyo. Importante ka sa amin, anak ko. Kami ang hindi mo naiintindihan. Inay. Matanda na kami ng itay mo. Gusto namin na makita ka na nasa estado na may sariling pamilya, may asawa at anak. Ano? Nakapag-isip na yon na sinabi ni Hana. Lalo na kung napakaganda ang minamahal niya. At isa pa, ano naman ang pakinabang niya sa'yo? Hindi ka naman manganganak. Ano? Aray ko na naman. Totoo ang sinasabi niya ni Aling Asyang, Danilo. Kaya mag-isip-isip ka na. Gumising ka na. Alam ko na magiging masaya ang buhay mo kung babaeng tunay ang nobya mo, hindi lalaki. Saan ba kayo galing, itay? Nanggaling ako doon sa pinagtatrabahoan mo na construction. Ano naman ang sinadya ninyo doon? Kausapin ko sana yung boss mo pero wala. Kahit yung foreman, wala rin. Absent. Bakit, itay? Ano bang sasabihin ninyo kay boss? Sabihin ko na tanggalin ka na. Ano? Bakit gusto ninyo na tanggalin nila ako sa trabaho ko, itay? Dahil alam ko na mabuti at magaan na trabaho ang papasukan mo. Ano? Pero yun lang, maliit ang sweldo. Pero madali o magaan lang. Kasi naawa ako sa'yo, anak. Ano naman na trabaho yan, itay? Diesel lady sa mall. Ano? Magtitinda? Gusto ninyo na magsuot ako ng para sa babae at naka-high heels ako? Oo, baka sakali na magbago ang pagkatao mo, anak. Ayaw ko, itay. Kung matatanggal ako sa trabaho ko at sales lady ang gusto ninyo na papasukan ko, mas gusto ko pa ang mag-istambay, itay. Ano? Oo, kaya kung gusto ninyo na makatulong ako sa inyo, ay huwag ninyong gagawin na patanggal ako sa trabaho ko. Pero anak... Yan lang ang masasabi ko, itay. Hindi ko gusto na pumasok sa trabaho na nakapalda ko. Ay, wala na. Hindi na natin masawata ang anak natin. Hayaan lang natin. Siguro, darating din ang panahon na magbabago. Pero matanda na tayo. Kailan pa siya mag-asawa? Ang ibig bang sabihin ay hindi na natin makita ang pagpapakasal ng magiging apo natin, ganon? Huwag mo nang asahan yan. Buhay niya yan. May isip naman siya. Nasa kanya yan. Kung hindi niya paghandaan ang kinabukasan niya,
hindi tayo bumabata. Ano ba naman itong kapalaran natin? Hindi lang tayo ang ganyan. Kahit sila Asyang, problema rin niya ang nag-iisa na anak nila. Nabakla naman. Kung pwede sana, sila na lang ang magligawan. Kung ano-ano ang sinasabi mo. Paano maligawan ang anak natin? Bakla naman yon. Anong alam mo? Hintayin mo na lang kung ano ang mangyayari sa kanya habang buhay pa tayo. At palagay ko, kung ganoon siya, ganoon na talaga. Girl, I need you. I need your love. Ay, mabuti at dumating ka na, Danilo. Bakit po ba, inay? Kakausapin ka sana ng itay mo. Ay, kung mabibwisit lang ako, wag na. Hindi na, inay. Pagod ako. Ang dami naming customer na maghapon doon sa parlor. Kaya gusto kong magpahinga. Huwag ka na raw pumasok sa trabaho mo bukas. Ano? At bakit po? Dahil ipinasok ka ng itay mo sa construction. Dahil kaibigan niya ang engineer doon sa construction firm. What? Ayun ang sinabi niya. Magsimula ka na raw bukas na magtrabaho sa kanila. Ayaw kong magtrabaho sa construction, inay. Mamamatay akong dilat kung doon ako magtatrabaho. Magagalit ang itay mo kung kukontrahin mo. Ay, nako, kahit patay niya ako. Ayaw ko, inay. Ano? Hindi naman pwede na kayo ang masusunod. Hindi naman kayo ang magtatrabaho. Ay, tapusin ko lahat ang labahan ko at aalis na ako bilang katulong dito. Tapusin ko na lahat itong labadang ito. At hahanap na ako ng ibang trabaho. Ay. Ha? Sino yung sumisitsit sa akin? Ano? Ha? Uy! Nikki! Ikaw pala? Nico ang pangalan ko. Hindi Nikki. Nikki. Nikki! Oh, bakit ka pumunta dito? Nagagalit na naman si Aling Asyang niyan. Para makita ka. At tamang-tama. Umaayon sa akin ang pagkakataon. Wala si Aling Asya. Ano ngayon? Salamat. At nandito ka sa may gripo. At may pagtatapat ako sa iyo. Pwede ba, Nikki? Tigilan mo na ako? Ulitin kong sabihin sa iyo, ha? Kahit kailan, hindi ako mahuhulog sa tumboy na kagaya mo. Pero hindi ako titigil. Hanggang madama mo sa damdamin mo na mahal mo rin ako. Hindi pwede ang gusto mong mangyari. Babae ka at babae rin ako. Pareho tayong babae. Hindi pwedeng mag-asawa ang parehong babae. Malaking kasalanan yan. Wala akong pakialam sa sinasabi mong kasalanan. Basta ang importante ay mahal na mahal kita. At pakiusap pa na tanggapin mo sana ang pag-ibig kong ito. At ipinapangako ko sa'yo, mamahalin kita ng tunay. At ibibigay ko sa'yo ang lahat ng gusto mo. Mahalin mo lang ako. Sorry, Nikki. Pero wala halos tumindig na balahibo ko sa'yo. At uulitin ko, ha? Ulitin ko na naman. Kung hindi mo maintindihan, matino pa ang isipan ko. At hindi ako magiging baliw na patulan ko ang kagaya mo. O ano, maintindihan mo, Nikki? Mahal na mahal kita, Hana. Uy!
Bitiwan mo ako! Huwag mo akong yakapin na ganyan. Bitiwan mo ako! I love you so much, Hana. Ano ka ba? Hindi. Huwag mo ako. Halika na ganyan. Bitiwan mo ko, sabi ko. Bitiwan mo ako. Akin ka ngayon. Tulong! Tulong! Tulungan niya ako! Bitiwan mo si Hana. Bitiwan mo. Aling Asyang, ay, itatakbo na ako. Bastos na tumboy! Hoy, bumalik ka dito, Nike. At magkaliwanagan tayo. Bumalik ka. Ang bastos niya, Aling Asya. Ay, Grabe. walang iyang tumboy na yon. Parang kang gustong samantalahin, iha. Opo nga, Aling Asyang. Mabuti na lang at dumating na kayo. Kung hindi pa kayo nakarating, ewan ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin sa akin yung tumboy na yon. Talagang sobrang pagkagusto niya sa iyo, iha. Sabi niya, kung mamahalin ko daw siya, ibibigay daw niya lahat ang gusto ko. Hindi pwede ang gusto niyang mangyari. At huwag ka sanang magpadala sa mga material na bagay para mahalin mo lang ang tumboy na yon. Ayaw ko naman talaga sa kanya eh. Sige, pupunta tayo kay Kapitan at magreklamo tayo para hindi na niya ulitin. At kailangan na kausapin natin ang mga magulang niya. Aling Asyang, kahit hindi na po. Nandito ka sa piling namin, Hana. Responsibilidad ka namin. At dapat na magreklamo tayo para tumigil na sa kalukuhan ng tumboy na yon. Ano ang sinabi niyo, Inay? Umalis na si Hana dito sa bahay? Oo, dahil takot na siyang tumira dito sa bahay. At bakit naman? Sino naman ang kinakatakutan niya? Hindi ko naman sinasaktan ah. Mabuti naman ang ipinapakita ko sa kanya. Kahit kayo ni Itay. Ay nako, ang tumboy na yon. Ano? Si Nikki ang dahilan kaya umalis si Hana? Bakit? Sinamantala nagawan ng masama si Hana nung wala tayo dito ng Itay mo. Ano? Ay, ang sama naman ng Nikki na yon. Dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Hana, ang nagtulak sa kanya para gumawa ng hindi dapat. Bruha pala ang tomboy na yon. Pupuntahan ko nga sa bahay nila at sasabunutan ko ang walang hiya. Ang totoo niyan, pumunta na kami kay Kapitan. Tatawagin na lang namin ni Hana para harap-harapan na makausap namin si Nikki. Dapat lang, Inay. Nasasanay na yon. Naghahamon pa. Akala niya, kaya niya lahat. Lumabas na siya ang problema sa barangay. Ang Nikki na yun. Ay, Sino naman ang papatol sa kanya? Kung ganun na tomboy na nga, bastos pa. Nasaan ba ang anak mo? Bakit yung anak natin? At parang galit ka. Nakakahiya ang ginawa niya. Nakarating pa kay Kapitan. Ano naman yung hawak mong papel? Nanggaling ito kay Kapitan. Kailangan na magpakita si Nikki kay Kapitan at sagutin niya ang ginawa niyang mali. May ginawang mali si Nikki. Oo, nakakahiya. Ano ba yun? Ginawan niya ng masama si Hana, nakatulong nila Asyang. Ano? Mabuti na lang at dumating si Asyang. Ay paano kung hindi? Baka kung ano na lang ang ginawa ng anak mo sa kanya. Ano? Ay, Diyos ko. Nakakahiya talaga. Girl, I need you. I need your love.
Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, sundan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hiwaga ng Pag-ibig. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. And no one can take your place deep within.